Mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, isang bayan po kaming nagkakaisa ng aming mga puso na muling magpailang lang sa iyo, Ama, nang sama-sama po naming mga pagpapasalamat dahil sa naramdaman naming kabutihan at pagmamahal na nagmumula sa iyo mula nang kami po ay tawagin mo sa loob ng iyong banal na kulungan upang kami po'y magkasama-samang maglingkod sa iyong banal na harapan. Salamat po, Panginoon, tinawag mo kami, napabilang kami sa bayang inaakay mo at kinakandili sa buhay na ito. Salamat sa araw-araw na pagtatawid mo sa upang kami makapanatili na sa aming mga puso nararamdaman po namin ang pagsisikap na magnasang maglingkod sa iyong banal na harapan. Salamat po, Ama, naglagay ka sa aming kalagitnaan ng lalaking magmamalasakit sa aming mga kaluluwa. Salamat sa pag-ingat mo sa kanya sa maraming mga taon, sa pagpapalakas mo ng kanyang kalooban at sa paglalagay mo sa kanyang puso upang unawain kami at malasakiting mga magkakapatid. Tanggapin mo po ang sama-sama naming mga pagpapasalamat sa araw na ito. Minsan pa kaming humihingi ng tawad sa mga kasalanang nasusumpungan mo sa aming mga paglakad. Ngayong kami po, Ama, ay nagpatawad na sa mga nagkasala sa bawat isa sa amin. Basbasan mo kaming lahat na sama-samang lumalapit sa iyong banal na harapan. Mayroon kaming kanyang mga daig sa aming mga puso at mayroon kaming pinagkakaisahang hilingin at ipagpasalamat sa iyo sa araw na ito. Damhin mo nawa ang kalooban ng bawat isa sa amin. Lambing namin sa iyo, Ama, sana kaawaan mo kaming patuloy sa buhay na ito. Hipuin mo pati ang aming mga lupang katawan. Patuloy sanang pagaling ng iyong mga lingkod na may mga karamdaman sa kanilang mga lupang katawan. Sumagip ka ng mga nagigipit, palakasin mo ang loob ng bawat isa sa amin upang sama-sama kaming makapagpatuloy, maligayang gumaganap ng kalooban mo sa buhay na ito. Aming masamantalang pagkakataong may buhay pa kami at lakas upang kami amay makaganap ng iyong banal na kalooban. Samahan mo rin ang aming mga panaon na kapiling namin sa oras na ito. Ang mga kapwa-tao naming nakikinig ng iyong mga salita, buksan mo nawa ang kanilang mga puso, tulungan mong maunawa rin nila ang halaga ng paglilingkod sa iyo. Sa aming gahandog ng pagpapasalamat na ito, Ama, lingapin mo po sana ang bawat isang anak mong nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin, sa nararamdaman naming pagmamahal mo upang kami ay maakay sa pagtatapat sa iyong banal na harapan. Naway sama-sama naming maihangga ang aming mga paggawa hanggang sa kami sama-samang maging dapat sa iyong banal na harapan. Sa aming pagtitipon, sana'y samahan mo kami, paghariin mong muli ang iyong kapayapaan sa kabuuan ng aming mga paghahandog sa iyo ng pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo, Ama, ngalan ng aming pagligtas na si Kristo Jesus.
Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating pong pagkakatipon sa oras na ito. Salamat sa Panginoon. Muli, mayroon tayong mabuting pagkakataon, minsan pa na makapagkatipon at makapagpatuloy ng ating pong pag-aaralan sa isa't isa. At ganun din, tayo po ay nagpapaalaala na nasa ika-13 araw na po tayo ng ating kasalukuyang session ng ating mass indoctrination sa ating pong mga panauhin na nakapagpasimula at nakapagpapatuloy ng pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Mamaya po ang ating ika-13 gabi ng ating pong pag-aaral. Alas 7 pa rin po yan, Philippine Standard Time. And until tomorrow po, ang atin naman pong magiging session na ito para naman ito sa paghahanda sa atin pong mass baptism kung loloobin ng Diyos na nakaschedule sa November 28. Yan po ay araw ng Biyernes, alas 8 po ng umaga, mga kapatid. At sana ay nakaka-catch up din yung iba pa nating mga panauhin kasi ito pong session na ito ay nadaanan din ng mga panahon ng kalamidad, ano? Kaya may ilang mga gabi po na sunod-sunod na nagkaroon ng maaaring pagkaantala o yung iba ay hindi nakapagpatuloy ng mga sessions na yun. Pero maasa po kami nakaka-catch up kayo. Meron naman po tayong mga catch-up schedules at yung atin pong pagme-make up doon sa mga na-miss natin na mga aralin. At umaasa po kami na sa tulong ng Diyos, tayo namang mga magkakapatid ay patuloy na aalalay sa atin pong mga panauhin na matapos nila ito pong pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. At sa darating po na December 1, muli tayo po magbubukas ng panibagong session doon po sa mga hindi pa nakakapagpasimula at amin pong inaanyayahan kayo. Marapatin po ninyo na makapagpasimulang makinig ng doktrina ng ating Panginoong Jesus sa December 1. Yan po ay araw ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. At agad na po tayong dumako dito naman sa isa pang bahagi ng ating pagkakatipon, kapatid na Josel, kapatid na Rodel, ng ating mga pinag-aaralang katwiran at ating sa tulong ng Diyos ay binabasa mula sa banal na kasulatan dahil yung salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, kapatid na Rodel, doon sa 17:17 ng Juan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. yung salita ng Diyos na katotohanan, siyang sinalita ng ating Panginoong Jesucristo nang sabi niya nga doon sa 12:49 na pinag-aaralan natin ng sulat ni Juan, kapatid na Rodel, Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. yan. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Yan, kapatid na Rodel, ano? Ano ang significance ng mga bagay na yan? Sabi kapatid na Rodel naman, kung aatras tayo dito sa sulat pa din ni Juan, doon naman tayo sa 8:31, ang sabi, Eto po.
Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, "Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko." Yan, kapatid na Rodel, di meron talagang pananatili doon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating magawa. At huwag mong kalilimutan yung salita ng ating Panginoong Hesukristo na sinasalita niya. Sabi niya, hindi naman yon sa aking sarili. Yun ay galing sa Ama na nagsugo sa Kanya. Sinasalita niya kung ano yung dapat niyang sabihin, anong dapat niyang salitain. At yun ay salita ng Diyos, Brad Rodel. Opo. At ang isang bagay na nakapaloob pag pinag-uusapan ang salita ng Diyos, huwag mong iaalis sa iyong kaisipan nang umpisahan ang salaysay na ito dito kay Juan. Ang sabi doon sa 1, kapatid na Rodel, at 1, Ito po. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. kaya nang pasimula, siya ang wika, en el principio ya era la palabra. Siya ang salita. No? Yan ang sinasabi. Nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Ngayon, dun sa 14, nagkatawang tao. Ang sabi, ang salita. At tumahan sa gitna natin, nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian ng bugtong na anak na nagmula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ano ngayon ang lundo? Ang pananatili sa salita, pananatili kay Kristo, kapatid na Rodel, hindi ba? Amen, Kuya. Tama po. Yan. So ang pananatili kay Kristo, pananatili sa salita. Pananatili sa salita, pananatili kay Kristo. At huwag nating kalilimutan, kapatid na Rodel, ang mga sinasabing impormasyon. Kasi alam mo, lagi babalik ka doon sa mga impormasyon na ipinakikilala sa Biblia. Pagdating sa katotohanan, mayroong kabuuan yun kasi, kapatid na Rodel. Kaya nga, yung kabuuan ng salita ng Diyos, sabi doon sa 119, 160, at doon sa Kawikaan, kapatid na Rodel, ay ang kabuuan ng salita ng Diyos, yun ang kinapapalooban ng katotohanan. Basahin natin din yung 119, 160 ng awit, kapatid na Rodel. Opo. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Yan, O di, merong sinasabing kabuuan noong salita. Kaya, kinukuha natin yung mga impormasyon tungkol sa salita. Hindi iisang bahagi lang, kapatid na Rodel. Opo. Dahil pagka halimbawa hindi mo bubuuin, hindi magiging katotohanan yun. Basta sasabihin mo lang katotohanan, hindi buo. Opo. Ang katotohanang piso, binubuo yun, kapatid na Rodel, ng 10 10 centimos. Yan. Di ibig sabihin, nakapaloob sa piso yung 10 Gs. No? Nakapaloob din doon sa piso yung 4 na 25. Opo.
nakapaloob din dun sa piso yung lahat ng bubuo doon sa piso. Kapag ka binawasan mo yun, kaya nga yung sinasabing halimbawa ng kapatid na Eli, pagka inalisan mo ng 5, hindi na yun katotohanan ng piso. Pag inalisan mo ng G's, hindi na yun katotohanan ng piso. Ngayon, may mga impormasyon, kapatid na Rodel, na ipinakikilala ang Biblia tungkol sa salita. At ang pananatili sa salita, pananatili yon kay Kristo. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung salita naman na sinasalita niya, galing yun sa Ama. So, salita ng Diyos yun, kapatid na Rodel. Ganon din naman si Kristo kasi siya ay Kristo ng Diyos. Huwag mong kalilimutan, kapatid na Rodel, pagka sinabing Kristo, hindi basta't Kristo lang ang okay na, ano? Opo. Dapat nandun yun. Nasa 9:20 ng Lucas, ang sabi, kapatid na Rodel, pakibasa mo. Opo. At sinabi niya sa kanila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." Yan. O, edi hindi ang Kristo ng sabong. Kasi may Kristo din sa sabong, kapatid na Rodel. Ano? Opo. Tawag nila doon, ewan ko, ba't ba nila tinawag Kristo ng sabong? Ano? Pero, ang Kristo na salita ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang Kristo ng Diyos. Kasi, Opo. maaaring makakita ka ng kotse, pero hindi lahat ng kotse, Brad Rodel, kotse ni Rodel. No? Opo. Ay, baka yung kotse, kinuha mo, hindi naman yun yung kotse mo, o hindi naman yung kotse ni Rodel, magkakamali ka. No? Ganun lang din yon, kapatid na Rodel. Mayroong tinatawag na Kristo ng Diyos. Hindi lahat naman din ng salita ay salita ng Diyos. Mayroong salita ng Diyos. Kaya nagiging specific. Ngayon, pagka sinasabi ngayon yung salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ang sinasabi sa ulat ng pasimula, ang salita. Ang salita sumasa Diyos. Kaya ang pananatili sa salita, pananatili kay Kristo. Ang pananatili kay Kristo, pananatili sa salita. At huwag nating kalilimutan ang mga given information, kapatid na Rodel, ano? Bakit mahalaga yung pananatili sa salita? Dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kita mo, no? So, Opo. ang patunay ng pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay pananatili sa kanyang salita. Yung pananatili sa kanyang salita, pananatili sa kanya, Brad Rodel. Opo. Yung pananatili kay Kristo, pananatili sa salita. Opo. Ngayon, ano pa, kapatid na Rodel, ano? Sabi ng impormasyon sa Biblia, ako ang daan. Tama. Opo. Tama po. Yan. 14:6 ng Juan. Basa tayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay." Yan. O, edi, eto, no? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan. No? Opo. Edi, ang pananatili kay Kristo, pananatili sa salita. Opo.
siya ang daan. Ang pananatili kay Kristo, Kristo ng Diyos, pananatili doon sa daan. Opo. Tama? Ang Tama po pananatili kay Kristo, pananatili sa katotohanan. Opo. Dahil sabi niya, ako ang katotohanan. Nagko-collaborate naman yung lahat ng information dahil ang sabi dun sa 17:17, ang salita mo'y katotohanan. Siya yung salita. Sabi niya, ako ang katotohanan. Oh, di ba? Opo. Eksakto, ano? Kaya Opo. pananatili kay Kristo, pananatili sa katotohanan, pananatili sa salita, pananatili sa daan. Tapos, ano pa? At ang buhay. O di ang pananatili kay Kristo, pananatili sa buhay. Kaya gusto mong manatili sa buhay, manatili ka kay Kristo. Kung gusto mong manatili naman kay Kristo, hindi pwedeng mananatili ka kay Kristo na hindi ka nananatili sa daan. Opo. Dahil siya ang daan. Opo. Hindi rin pwedeng hindi ka mananatili sa katotohanan dahil siya ang katotohanan. Opo. Hindi pwedeng hindi ka rin mananatili sa salita dahil siyang salita. Opo. At ang isang bagay, si Kristo, ito kaya natin i-review yung mga pinag-aralan natin, kapatid na Rodel, para laging nakikita natin ang significance ng bawat bagay at pananaw ng Biblia na dapat na mataglay natin para magtibay sa ating mga puso ang kahalagahan nito ng paggawa, no? Opo. Ang pagsunod doon sa mga panuntunan na sinasabi ng Biblia. Ako ang daan, mananatili ka kay Kristo, mananatili ka sa daan. Ako ang katotohanan, mananatili ka kay Kristo, mananatili ka sa katotohanan. Ako ang buhay, mananatili ka kay Kristo, nakakapanatili ka sa buhay. At huwag mong kalilimutan, kapatid na Rodel, ang isang bagay. Si Kristo, ang sabi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kinauuwian ng kautusan. Opo. Di ba? Yan ang Opo. nasa 14. Paborito naman ni Brad Josel yan. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. O edi ang pananatili kay Kristo, pananatili sa kautusan. Ang pananatili sa kautusan, pananatili kay Kristo. Sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. O edi anong ipinakikilala, kapatid na Rodel? Ang pananatili kay Kristo ay pananatili sa pananampalataya. Opo. Kaya nga ang sabi doon sa 13:5 ng Korinto, basa tayo ulit, kapatid na Rodel. Opo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O edi ang pananatili kay Kristo, kapatid na Rodel, pananatili sa pananampalataya. Dahil Opo. kung nananatili ka sa kautusan, matutuwid ka. Kung nananatili ka sa pananampalataya, Opo. dahil hindi mo naman pakikinabangan din yun kung wala ka ding pananampalataya. O 4:2 ulit ng Ebreo, kapatid na Rodel, basa tayo. Opo. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya
ang nangakarinig. Yan. Kaya yung pananatili sa salita, Brad Rodel, mahalaga pananatili sa pananampalataya para masabi mong nananatili ka sa salita. Dahil hindi mo masasabi rin na nananatili ka sa salita kung walang kalakip na pananampalataya. Dahil hindi mo pakikinabangan walang epekto di paano mo nasabing nananatili ka sa salita? Yung pinangaralan ng mabubuting balita, hindi nila pinakinabangan yung salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya. Kaya tantamount na hindi ka nakakapanatili sa salita. Paano ka makakapanatili doon sa salita kung hindi mo naman pinakikinabangan pala yung salita? Hindi mo napapanatilihan. Ibig sabihin, dahil walang kalakip na pananampalataya. Iyan naman, sinusunod-sunod ko na lang sa iyo yung basa, kapatid na Rodel. Wala naman tayong idinadagdag na dyan sa sinasabi na yan dahil di naman yan nangangailangang dagdagan. Buo naman yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga, alam natin kung paano ba masasabi yung pananatili natin kay Kristo at pananatili natin doon sa lahat ng mga nakapaloob kay Kristo. Siya ang kinauuwian ng kautusan, nananatili ka sa kautusan, kapatid na Rodel, kapag ka nananatili ka kay Kristo, nananatili ka sa salita, at tunay kang alagad kung nananatili ka sa salita. Ano naman ang nakapaloob dun sa pananatili sa salita, kapatid na Rodel? Di akyat tayo dito sa sulat pa rin ni Juan. Puntahan mo muna yung binabasa natin na 15:3. Opo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ano yon, kapatid na Rodel? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Pananatilihan mo yung salita. Ano ang implikasyon? Kapatid na Rodel, kapag ka nananatili ka sa salita, nananatili kang nalilinis. Amen. Diba? No? Opo, Dahil kuya. ang hindi mo naman pananatili doon sa salita will be tantamount to saying na hindi ka malilinis kasi malilinis kayo sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Hindi ka nanatili doon sa salita. Hindi ka malilinis. Gusto nating malinis tayo at patuluyan kasi yan, kapatid na Rodel, Kaya nga sinasabi din yan dun sa sulat ni Juan naman na nililinis tayo niya. It's kagaya ng pinag-aralan na natin ng nakaraan, It's a continuing process, Opo. Nililinis tayo. Nagpapatuloy yun, kapatid na Rodel. 1:7 ng unang Juan. Opo. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yan, kapatid na Rodel. Ang ibig sabihin, ang nananatili, kapatid na Rodel, ang nananatili sa salita, nananatili kay Kristo, nananatili doon sa panglinis. Opo. Kasi tayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita. Kaya gusto mong manatili ka sa paglilinis ng Diyos, mananatili ka sa salita. So those are masasabi mo, kapatid na Rodel, na expected yan, Opo. Dapat nalilinis tayo. Nalilinis tayo. Kaya kung meron pang mga impurities, nalilinis tayo.
doon po tayo dapat na mag-concentrate, mga kapatid. Kasi alam ninyo, napakahalagang bagay na nauunawaan natin yung mga dapat na mai-observe natin kung tunay na tayo'y nananatili kay Kristo. Ang nananatili kay Kristo ay nananatili sa kautusan. O edi ano po ang ibig sabihin? Ay, wag na nating i-ano yung kung sino-sino, kung ano. We have to do what we have to do, mga kapatid, ano po. Kasi kung may magsasabi ng ganito, magsasabi ng gano'n, o edi papatunayan naman lang yung ang burden of proof dun sa magke-claim eh. Eh ngayon, kung halimbawa tayo, may nagsasabi, may nadidinig ka, ganito ka. Di bayaan nyo sila, papatunayan nila sa pamamagitan ng resulta sa buhay nila at tayo naman, patutunayan naman natin sa pamamagitan ng resulta sa buhay natin. Diba nang tayo'y nananatili talaga sa salita. Nananatili tayo kay Kristo. Kasi anybody can just simply claim, kayo hindi, kami oo. Kami oo, kayo hindi. Saan po makakarating yun, ano? Saan makakarating yun? Kaya huwag tayong maging abala sa iba't ibang mga bagay na makaligtaan natin naman kung ano yung dapat na mas mahalagang magawa natin. Kasi you will just be disturbed. No? Aabalahin ka lang nung dapat na trabahuhin mo. Madami po tayong dapat na trabahuhin eh. Diba? Kesa sa trabahuhin ninyo, yung pagkonsumihin ninyo mga sarili ninyo doon sa mga... Anybody can simply claim, masama tayo, ganito tayo, o di kayo mabuti. Patunayan nyo yung pagiging mabuti ninyo. Sa amin naman banda, gawin namin kung ano yung nakikita naming aral, napapakinggan naming aral, na kung kami ay sumasampalataya, pakikinabangan namin yung mabuting balita. O kung kayo naman yun, pwede show it, di ba? At the end of everything, we submit our papers. Pag dumating si Kristo, finish or not finish yan, di ba? Pass your paper. O, dumating ang kamatayan mo, you have submitted it already for judgment na yan, ano? Pagdating na ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng araw ng paghukom ng Diyos, pag dinala na ng Diyos yung lahat ng gawa sa kahatulan, yun na. Ayan na yun. Yun na, magkakaalam-alam na tayo dun. Kasi po ngayon, alam nyo, we live in a world na maraming mga distractions. At maraming mga bagay talaga na maaaring mag-lead sa'yo na mapuno ang puso mo ng bagay na maghihiwalay sa'yo sa Diyos. At ang isa nga dyan, yung galit, yung puot. Hindi ba pag pinamahayang ka ng puot, pag pinamahayang ka ng galit, ang galit ng tao, huwag nating kalilimutan yun. Pinag-aaralan na natin yan, kapatid na Rodel. Hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. 1:20 ng Santiago. Kung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, yung galit ng tao, ang dapat nating magawa, yung katwiran. Kasi yung nandoon sa unang Juan 3 at 7, maliwanag naman. Yung gumagawa ng katwiran ay matuwid. Di kung gusto nating maging matuwid sa harap ng Diyos, ang gagawin natin yung katwiran. Paano natin magagawa yung katwiran kung ang mapapasok sa puso mo galit, ano? Dahil maraming nakakagalit. And that is the very intention ng kaaway. Pagalitin ka. Pagka
galit ka, alam mo, even in your speech, pagkagalit ka, you will be delivering the worst speech ever. Di ba? Bakit? Galit ka eh. Hindi gumagawa ng katwiran yung galit ng tao eh. Hindi ba, no? Kaya, ngayon, ang pananatili kay Kristo, wag mong kalilimutan, kapatid na Rodel, pananatili sa salita. At lahat ng iba't ibang mga detalye. Now, ba tayo tumutumbok dyan, kapatid na Rodel? Ang pananatili kay Kristo, pananatili sa daan. Tama? Dahil siyang daan. Ang pananatili kay Kristo, pananatili sa katotohanan. Dahil siyang katotohanan. Ang pananatili kay Kristo, pananatili sa buhay. Dahil siya ang buhay. Ang pananatili kay Kristo, pananatili sa salita. Dahil siya ang salita. Ano pang isang maliwanag, kapatid na Rodel? Edi 8. Kaya naman sa 8 ulit. Dito sa Juan, napakagandang katwiran ng sinasabi ng Biblia. Sa 12, kapatid na Rodel. Opo. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan." Ano ang sabi, kapatid na Rodel? Siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kita mo, no? Siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Saan ka lalakad? Di sa daan. Alin daan yung lalakaran mo, kapatid na Rodel? Si Kristo yung daan eh. Siya yung ilaw. Lumakad ka sa Kanya. Bakit? Kasi yun ang dapat eh. Di ba? Basa tayo. Kolosas, kapatid na Rodel. Basahin natin, ang sabi, 2:6. Opo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Saan lalakad, Brother Rodel? Kay Kristo po. Kaya nga siya ay daan eh. Opo. Di saan ka lalakad? Lalakad ka po kay Kristo, lalakad ka sa daan. Siya ilaw. Di saan ka lalakad? Lalakad ka po sa kaliwanagan, sa ilaw. Dahil siya ang ilaw kapatid na Rodel no? Opo. Nakikita mo, no? Kaya ang pananatili kay Kristo, pananatili sa liwanag Opo. Di ba? Bakit? Kasi nga, siya ang ilaw. Dahil ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Di ngayon, anong patutunayan natin? Di napakaraming bagay. Kung may magke-claim ng sila ay nananatili kay Kristo or anybody at that, alangan naman sabihin natin tayo hindi. Hindi ba? Ang kailangan lang, makita sa atin. Lumakad tayo sa liwanag. Dahil yun ang nananatili kay Kristo, nananatili sa liwanag, nananatili sa ilaw. Why bother those other things na makakagulo lang sa'yo, kapatid na Rodel? Di kung sila yung nananatili kay Kristo at tayo ang hindi, we just have to prove kung ano yung dapat nating patunayan. Hindi para sa kung ano paman, kundi para sa ating ikabubuti. Ganon din naman sila. Di ba na kayo yung kaya makikita mo ngayon, sa gawa natin, maipapakita ngayon, kapatid na Rodel, kasi sino ba ang marunong at matalino? Sabi doon sa 3:13, pakita sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan yung kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Dahil ipahahayag ng ating kabuhayan kung nasan ba tayo? Nasa liwanag tayo o hindi? Di ba? Dahil sa pamamagitan ng kabuhayan natin, magsasalita yun. Kaya sabi nga doon sa 2:16 ng Pilipos, kapatid na Rodel, basa tayo. Opo. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Yung kabuhayan natin magsasalita.
kung nananatili ba tayo sa salita. Nananatili ba tayo sa kautusan? Magre-reflect yun sa kabuhayan natin. Kaya, kung mananatili ka lang na naninira ka sa kapwa mo, mananatili ka na naninira ka sa social media, mananatili ka na yun ang pinagkakaabalahan mo, sa dami ng dapat mong pagkaabalahan na gawin kung nananatili ka kay Kristo. Dahil ang nananatili kay Kristo, nananatili doon sa kautusan. Nananatili, kapatid na Rodel, sa liwanag. At kung nananatili ka doon, iniingatan mo yung pinagkatiwala sa'yo. At kung nag-iingat ka ng ipinagkatiwala sa'yo, nagbubunga ka. Dapat makita ngayon yung bunga sa atin ng pananatili kay Kristo. Kaya nga, ang sabi, kapatid na Rodel, doon sa 3 at 14 ng Tito, basa tayo lang ng basa naman Opo. At pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. Kita mo, para huwag kang mawalan ng bunga, kapatid na Rodel, manatili tayo sa mabubuting gawa. Opo. Di pananatilihan mo din yung mabubuting gawa. Di napakadami nating gagawin, kapatid na Rodel. Opo. Other than abalahin mo ang sarili mo yan sa mga social media, makipagbali-taktakan ka dyan, they will believe what they want to believe. Pero isang bagay ang totoo, kapatid na Rodel, ang tao binigyan ng Diyos ng kalayaan, pumili. Ngayon, paniniwalaan ng tao kung ano ang gusto niyang paniwalaan. Pero kung nakikita ng Diyos, nag-iibig ka talagang gumawa ng kanyang kalooban, makikilala mo naman yung turo makikilala mo naman yung aral para mapanatilihan, malakaran. Kasi lalakad ka kay Kristo, Brad Rodel. Paglakad mo kay Kristo, kasi kung paano yung nasa 2:6 ng Kolosas na ating tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, tinanggap mo ba si Kristo? Lalakad kayo anwikang gayon sa Kanya. Ngayon, marami naman tayong madidinig na, tanggapin si Jesus, tanggapin si Jesus. Kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus? Maraming ganon di ba? Ngayon, nasasabihin naman, opo, tinanggap ko na po si Jesus. Ang tanggap, ang pagpapatotoo na tinanggap mo nga si Jesus, lumakad kayong gayon sa Kanya. Lalakad tayo sa Kanya kung tinanggap natin siya. Ano yung paglakad sa Kanya? Paglakad sa liwanag dahil siya ang ilaw. Paglakad sa katotohanan dahil siya ang katotohanan. Paglakad yun sa buhay, kapatid na Rodel. Dahil siya ang buhay. And all other informations, paglakad sa kautusan dahil siya kinauuwian ng kautusan. Ngayon, kung lumalakad ka kay Kristo, kapatid na Rodel, hindi ka lalakad sa dilim. Opo. Di ba? Maliwanag naman yung katwiran na yun Lalakad ka sa aral, di ba? Dahil siya yung kinauuwian nun Tama ba, Brad Rodel, o hindi? Tama po yun, kuya. Kasi, alam mo, kahit na noon, di ba isa yan sa ipinagkatiwala nga noon ano ang kahigitan ng mga nauna, sabi, dun sa 3:1, kapatid na Rodel ng Roma, ano ang kahigitan ng Hudyo? Ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Ayan, marami ka sa anumang paraan. Bakit? Ang una sa lahat, pinagkatiwala sa kanila yung mga aral ng Diyos. Kaya yung aral ng Diyos, kasama sa ipinagkakatiwala, yun kapatid na Rodel, Opo. Ngayon, kung pinagkatiwalaan ka, ingatan mo yung pinagkatiwala sa'yo. Ang pag-iingat doon sa pinagkatiwala sa'yo, ay panatilihan mo, kapatid na Rodel. Ang pananatili mo naman sa aral, pananatili mo kay Kristo. Ang pananatili mo kay Kristo, pananatili mo sa liwanag. Naintindihan mo, Brad Rodel? Okay. Ano ngayon ng isang, ano ngayon ng isang lundo, Brad Rodel?
haba na siguro yung aking introduction. Kapatid na Rodel. Opo, kuya. Alam mo, eto, dito muna tayo sa isang kahalagan. Nananatili ka kay Kristo. Ano ang isang mahalagang bagay na nakapaloob doon? Eto, Brad Rodel. Basahin mo. 8:1 ng Roma. Opo, kuya. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Teka muna, kapatid na Rodel, hindi ka ba natatawagan ng atensyon? Ba't mahalaga yan lahat ng mga bagay na yan na nakapaloob? Paano ba yung pananatili kay Kristo? Bakit? Kasi, pag lumalakad ka kay Kristo, lumalakad ka sa liwanag, lumalakad ka sa salita, lumalakad ka dyan sa aral. Kaya nga, yung nananatili kay Kristo, nagsisilakad yon ayon sa Espiritu. Di ba? Okay. Yung Espiritu, sa 63 ng Juan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu, pawang buhay. O edi, yung nananatili kay Kristo, lumalakad yun sa salita, lumalakad yun sa buhay, lumalakad yun sa Espiritu. Opo. Brad Rodel, Opo, kuya. ngayon, pag nananatili ka kay Kristo, lumalakad ka ayon sa Espiritu. Lumalakad ka sa Espiritu. Dahil yung salita, Espiritu yun, kapatid na Rodel. No? Opo. Ay ang sabi, napakagandang bagay at napakagandang kapalaran. Ngayon, ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. Brother Rodel, Opo. ay hindi naman ako magdadagdag ng kahit na ano dyan. Opo. Yan yung nakasulat. Opo. You just have to be sure, kapatid na Rodel, na kay Kristo Jesus ka. Opo. So, ang opisyo natin ngayon, kapatid na Rodel, abay dapat gawin nating lahat na pagsikapan natin na mga magkakapatid, manatili kay Kristo. Opo. At huwag nating kalilimutan ang nakapaloob sa pananatili kay Kristo. Ang pananatili kay Kristo, kapatid na Rodel, ay pananatili sa Kanyang salita. Pananatili sa ilaw. Ibig sabihin, pananatili sa liwanag. Ngayon, tanong, nananatili ka ba sa liwanag? Opo. Ano ang kasunod, Brad Rodel? Paano mo namang nasabi, Brad Josel? Hindi ba, Brad Josel, kailangan makasunod tayo dun sa flow na yon, ano? Opo, kuya. Yung pong latag na yan. Sabi niyo po parang nire-review niyo eh. Sa akin, meron po ako natututunang bago. Hindi doon sa punto na nire-review niyo lang po, mga kapatid. Ano? Kasi pag sinabi ni kuya nire-review, na ituro na, nire-refresh na lang. Pero oo, ang mga talata po, kuya, na binasa niyo, ay aming narinig na lahat po yan at bawat isa, bits and pieces, kumbaga po, ng mga katwiran, narinig na namin on different occasions and instances. Pero nung ilatag po ninyo, nagkaroon ng isang wider na paniniwalang perspective, ang ibig ko sabihin, pananaw, doon sa pananatili kay Kristo. Kasi lahat ng mga inisa-isa po ninyo,
naka-associate yan lang, nakapaloob po sa pananatili kay Kristo. Yan. Alam mo kung bakit, kapatid na Rodel? Mahalaga kasi yun. Dahil anybody can just simply say, kayo hindi nananatili kay Kristo at kami nananatili kay Kristo. O, kaya, ay ako'y sa inyo humiwalay, pero hindi ako kay Kristo humiwalay. Nananatili ako kay Kristo. At kayo ang hindi nananatili kay Kristo. So much for that. Di ba? Kasi madali ang mag-claim. Yun lang sinasabi lagi ng kapatid na Eli. To claim is one thing, but to prove is another thing. Diba? So, ang dapat ngayon, mapatunayan natin at ang isang bagay na nakapaloob dyan, kailangan, pag nananatili tayo kay Kristo, nananatili tayo sa liwanag. Dahil siya ilaw. Hindi tayo dapat lumakad sa kadiliman. At kung nananatili naman tayo sa liwanag, masasabi mo naman yon, kapatid na Rodel, no? Pag nananatili tayo sa liwanag, eto, isang bagay. Kailangan kasi, tingnan mo sa kabuuan, no, kapatid na Rodel, hindi isang aspeto lang. O, basahin natin. Babalikan ko ngayon sa'yo at ipapapansin ko sa'yo ito. Yung binasa natin sa unang Juan 1 at 7. Opo. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, Kapatid na Rodel, eto yung kung, if, opo, diba? Kung nagsisilakad, halimbawa sinabi mo, lumalakad ka ba sa liwanag? opo, Okay, kung sagot mo, opo. Kung lumalakad ka sa liwanag, o ngayon, tayo, nagsisilakad. Kung tayo, kapatid na Rodel, kung Opo. tayo nagsisilakad sa liwanag, nagaya niyang nasa liwanag, ano, kapatid na Rodel? ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Ay, kapatid na Rodel. Napansin mo, Opo, kuya. Kung talagang yung lumalakad sa liwanag, may pakikisama sa isa't isa. Lumalakad ka sa liwanag. Lumalakad ako sa liwanag. May common denominator Magkikita tayo sa liwanag. Opo. Kaya may pakikisama tayo sa isa't isa. So, Opo. kapatid na Rodel, if one will claim na lumalakad siya sa liwanag, at ikaw lumalakad ka din sa liwanag, ay dapat may pakikisama kayo sa isa't isa. Magkikita kayo sa liwanag Opo. sabi nung isa, lumalakad ako sa liwanag. Sabi nung isa, ako ang lumalakad sa liwanag. Kayo ang hindi lumalakad sa liwanag. Ay sabi naman, ako lumalakad sa liwanag. Yung isa, lumalakad sa liwanag. Dapat magkita kayo sa liwanag. Kasi pareho kayo lumalakad sa liwanag Opo. So it could be, pareho kayong sa dilim lumalakad. Opo. Diba? No? Pero, isang bagay ang hindi maiiwasan. Kapag tayo nagsisilakad sa liwanag, hindi pwede. May pakikisama tayo sa isa't isa. Opo. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Binasa ko lang, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Kung walang pakikisama sa isa't isa, ba't nga may pakikisama? Kasi nga, kapatid na Rodel, yung binabalita na mabuting balita na pinakikinabangan ng sumasampalataya, maliwanag yun ano? Kung narinig natin yung ibinabalita na mabuting balita, merong intention yun Upang kayo naman, ang sabi dun sa 3, kung bababa na tayo, kapatid na Rodel, magkaroon ng pakikisama sa amin. Di ba?
Opo. Ano ibig sabihin? Yung nakita nila, narinig nila, ibinabalita nila, isinulat para mabalitaan din naman natin, ano? Para kayo magkaroon ng pakikisama sa amin. At tayo, may pakikisama sa Ama. So, hindi pwedeng sasabihin mong walang pagsasama-sama, kapatid na Rodel eh. Ay, opo. Kaya nga, mayroon kayong pakikisama sa amin. Magkakaroon kayo nun. Paano kayo magkakaroon ng pakikisama? Paano tayo magkakaroon ng pakikisama sa kanila? Sa pamamagitan noong narinig nila na ibinabalita nila sa atin, yung nakita at narinig nila, na isinulat nila, na ating pinakikinggan naman at iniingatan sa ating mga puso para magkaroon tayo ng pakikisama sa kanila. May pakikisama tayo sa Ama. At kung lumalakad tayo sa liwanag, dahil nga may pakikisama tayo sa kanila, ang sabi kapatid na Rodel, may pakikisama tayo sa isa't isa. Amen. I rest my case. Oh. Kapatid na Rodel. Opo, kuya. Ganun lang naman yun. At sana, yun ang ating patuloy na pagsama-samahan. Magsama-sama tayo sa pananatili sa salita na hindi natin sasabihin lang. Ang pananatili natin sa salita, pananatili natin doon sa, ayun no, ang liwanag eh. Nandun din sa 3:14 na binasa natin eh. Para magkaroon tayo ng bunga, kapatid na Rodel. Nasabi din sa Tito, pag-aralan ng ating mga tao manatili sa mabubuting gawa upang huwag mawalan ng bunga. Di ba kapatid na Rodel? Opo. Edi magpapatuloy yun. Yung bunga na yun sa atin, bunga sa ating mga kabuhayan, na mag-reflect sa ating mga kabuhayan yon. Kami yung pinakamasama, para kami ang, di kayo mabuti, di sige, pakita ninyo sa inyong gawa. Di tayo naman, magsikap tayo sa tulong ng Diyos, sa pakikisama ng isa't isa, na tayo'y manatili din dun sa mabubuting gawa para wag tayong mawalan ng bunga, na maipakita natin ang pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo, na nananatili tayo sa Kanyang salita. At ang isang salitang pananatilihan nga natin, di ba pinag-aralan na natin? Salita ng Panginoong Hesukristo, ano sabi niya? Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Di ba? Paano mangyayari ngayon na nananatili ka sa salita nang wala yung isa't isa? Naman, Brother Rodel. Opo, kuya. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sapagkat kung nag-iibigan kayo sa isa't isa, sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Bakit makikilalang alagad? Kasi yung alagad, tunay na alagad, nananatili sa salita. Naman, Brother Rodel. Opo. May pag-ibig sa isa't isa. Isa't isa. Opo. Yun ang nananatili sa salita. Kaya, huwag natin pabayaan na makapasok ang puot. Bakit? Para masabi natin na nananatili tayo sa salita. Ano ang gagawin sa'yo? Naku, alam mo na yon, trabaho ng kaaway, kapatid na Rodel. Kaya, so much for that. Ano pang, di kayo mabait, di mabait kayo, sige. Pakita niyo yung pagiging mabait ninyo. Kami, wala na kaming sasabing gawin na lang natin, kapatid na Rodel, ang dapat nating gawin kung tayo nananatili sa salita. Ayan, nakalatag naman sa atin. Nananatili sa liwanag, nananatili sa pagiging alagad, nananatili, nagpapatunay na alagad ka nga. May pag-ibig kayo sa isa't isa.
Yung ayaw makipag-ibigan sa isa't isa, at, I love myself lang siya. Pabayaan mo na yung mga narsiso. Opo. Diba? Mm. Ganun lang, kapatid na Rodel. At tayo naman po mga magkakapatid sa tulong at awa ng Panginoon na may pakikisama sa isa't isa, may pakikisama sa mga apostol, may pakikisama sa Ama, may pakikisama sa Anak, pakita natin yung pagiging kasama natin sa kanila. No? Sa pamamagitan noong pagpapatunay na tayong mga alagad nga ni Kristo na nananatili sa salita. Na kung nananatili tayo sa salita, nananatili tayo na nag-iibigan sa isa't isa. Dahil sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao, kayo aking mga alagad. Teka muna, sino ba yung mga alagad? Yung nananatili sa salita. Hindi ba? Opo. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, bakit kayo may pag-ibig sa isa't isa? Nananatili nga kayo sa salita. Opo. Naintindihan mo, Brother Rodel? Awa ng Diyos po. At kahit saan mo pa yan ipaikot-ikot, yan ay nakasulat. Kung ayaw mong tanggapin, it is up for you, kapatid na Rodel. Pero yung mga sumasampalataya sa tulong at awa ng Diyos, magkikita-kita yon. Yung lalakad sa liwanag, magkikita-kita yon. At may pakikisama yon sa isa't isa, kapatid na Rodel. Amen. Yun. Sana po ay makapagdagdag sa atin mga kapatid sa ating patuloy na sama-samang pagsisikap na makalakad ng nararapat sa harap ng Diyos. Salamat sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, taos-puso po kami amang nagpapasalamat sa iyo sa bawat katuroang ipinagkakaloob mo po sa amin upang lagi na makaramdam po kami ng sikhay sa aming mga puso sa isang kapalarang nasumpungan po naming mga magkakapatid na sa buhay na ito'y naawa ka po sa amin. Pinahintulutan mo po kaming mapabilang sa iyong banal na kapisanan na minamahal ng iyong puso. Laging tinuturuan ng ikabubuti ng aming mga kaluluwa. Sana po, Amang Diyos, makapanatili po kaming mga magkakapatid. Lagi na sa tuwin ay makapag-ibigan po kami, makapagdamayan, makapagtulong-tulong sa isa't isa upang makamit namin ang pangarap ng aming mga puso na maging dapat po kami sa iyo. Lagi mo po kaming patatawarin, Ama, sa mga nasusumpungan mo pong pagkakamali sa amin. Nagpatawad na rin po kami sa mga nagkulang sa amin. Lagi mo po kaming bigkisin ng pag-iibigan, malasakitan upang sama-sama naming matamo ang amin pong mga pangarap sa buhay, makarating sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Bawat isa sa amin meron pong daing sa puso. Meron po kami amang mga pakikipagbakat, mga pinagdadaanan. Ikaw po ang aming laging takbuhan. Bahala ka na po sa aming mga magkakapatid. Huwag mo lamang po kami amang iiwanang mag-isa sa buhay na ito upang maipagtapos po namin ang aming mga takbuhin. Bahala ka na pong humaplos
ng aming mga lupang katawan. Magpagaling ka nawa ng karamdaman ng iyong mga anak. Pakialaala mo po ang aming mga sambahayan, ang aming mga kapwa-tao. Sana bago mahuli ang lahat ay maibalita ang iyong mga salita upang makasama po namin lalo na ang aming mga mahal sa buhay sa amin pong mga paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, Ama, at mananatiling iyong palagi ang pinakamataas na pagpupuri. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasamang langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.